Hello, what's up, mga idol, mga guys? Welcome back to DEC Studio. For today's video mga guys, no, tuturo ko sa inyo kung paano natin ma-secure yung Facebook account natin. Kasi recently, meron tayong kaibigan, no, dito sa pagbablog na yung Facebook account niya or yung page, no, ay na-hack. Basically, yung page naman talaga natin is naka-bind or naka-connect yan sa main profile natin dito sa Facebook. So, para ma-secure yung mga pages natin, kailangan talaga natin i-secure yung main account natin o yung main profile. Okay, so ito guys, no, ipapakita ko sa inyo kung ano yung problema, no, recently dito sa kaibigan natin, no. Meron tayong isang kaibigan na na-hack yung page niya. So ngayon guys, or mga guys, no, ginawan ko ng video para at least makatulong dun sa mga baguhan dito sa pagbablog, no, or sa social media, no, or kahit doon sa mga hindi aware kung paano nila properly secure yung mga Facebook account nila, no? Kahit hindi pa kayo nagba-vlog or gumagamit lang ng Facebook. So, doon naman sa mga nakakaalam nito, so refresh na lang, no? Additional info na lang, at saka doon naman sa mga konti pa yung nalalaman sa mga tinatawag na no, na hacking or pagsisecure ng mga account nila. So, ito po ay makakatulong sa inyo. Okay? So, sa hindi pa nakapag-follow sa page natin, please follow, like, at saka i-share na lang yung video na to sa mga kaibigan nyo, mga idol, mga guys, para at least malaman din nila kung paano nila ma-secure yung kanilang mga account, especially dun sa mga vlogger na mayroong mga pages, no? Malalaki yung mga followers. Okay? Kasi sayang lang. Okay? Kung ma-hack yung page mo at saka mawala lahat yung pinaghirapan mo. Okay? So, let's start. Okay mga guys, no, i-open na natin yung Facebook account natin. So, okay, so ito po yung page natin mga guys. Okay. So, nasa 4.k followers pa lang tayo. Okay. So, yung next na gagawin natin mga idol or mga guys, kasi yung pinaka main purpose natin dito is i-secure yung main profile natin or yung Facebook talaga natin yung main profile. So, i-switch nyo lang yung account nyo. Kasi mobile user tayo, mas maigi na mag-create ako ng tutorial na ganito sa mga mobile user kasi maraming gumagamit ng mobile, no, kaysa doon sa mga desktop or laptop. Okay? So dito po mga guys, sa main profile nyo, basically pumunta kayo dito sa settings. Okay? Pag-click nyo sa main profile nyo, dyan sa taas, kita nyo naman yan yung main profile nyo. Dyan, kita nyo yung arrow. Okay? Tapos, scroll down lang. Hanapin nyo lang yung settings and privacy. Okay? So, highlight natin. Yan po. Settings and privacy. Okay? Dito naman sa settings and privacy, pumunta kayo dyan sa settings. Click natin. Ulit. I-highlight natin para at least klaro, no, sa mga viewers natin. Okay? Okay. So, ito na mga guys. Dito sa settings and privacy, meron kayong makikita na Meta Account Center. Meron dyan personal details, password, and security. Add preferences, payments, and verification. So, dito mga guys, yung isa-select nyo yung password and security. Okay? So, kailangan nyo to check ng maayos yung video natin from start to end para hindi nyo makaligtaan yung mga details, no, na isi-share ko sa inyo. Okay? Kahit mahina na yung pag-explain natin, basta sure yung pagbigay ko ng info sa inyo at para ma-secure nyo yung mga account nyo. Okay? So, dyan, password and security. Okay? Okay. So, dito naman mga guys, after nyo maklik ng password and security, merong profiles tayo dito na isi-select. So, dito mga guys, yung meron tayong profile dito na dalawa from Facebook at saka Instagram. Okay? Yan. So, i-back lang natin. Pagdating dito, click natin ulit yung password and security. Okay? Password and security. Yan. Pag-click ng password and security,
Yan, meron tayong option dyan. Login and recovery, change password, two-factor authentication, and save login. So, yung main goal natin dito mga guys is i-secure yung main account natin dito sa Facebook, no? So, yung next na gagawin natin is select natin yung two-factor authentication. Okay? Two-factor authentication. Yan. Two-factor authentication. Okay? Click natin yan. Select ka ulit. I-select mo yung profile mo kasi meron tayong Facebook dito at saka Instagram. Pwede din sa Instagram, pwede din sa Facebook. So, yung i-select natin yung Facebook. Okay? Facebook. Click natin liwat ang arrow. Okay? Click natin yung Facebook. Yun. So, before ka mag-set up ng authentication, multi-factor authentication or yung secondary security dito sa Facebook, kailangan mo ilagin yung password mo. Okay? So, ilagin muna natin. Okay, yan mga guys, no? Nalagay na natin or na-input na natin yung password. Tsaka click lang yung continue. Okay? So, dito mga guys, sa two-factor authentication, kasi kanina nag-try na ako at saka nag-test. Kanina naka-off pa yung two-factor authentication ko. So, ngayon naka-on na. Actually, nakaset na lahat. Nag-trial and error na ako para at least sa pag turo natin, malaman natin yung mga error or mga posible na ma-receive natin ng mga idea, no? Dito sa pag-set up ng two-factor authentication. So, how you get login codes. So, dito naman mga guys, sa two-factor authentication, meron tayong option dito. Actually, marami, no? Maraming option. Authentication app, first. Second is text message. Yung authentication app is gagamit ka ng third-party application. Pero meron silang recommended na application dito, yung Google Authenticator. Saka meron naman ibang mga authenticator na legit. Pero i-make sure na lang na legit talaga, ha? So, kung hindi kayo, o kung nahirapan kayo paano mag-check kung legit ba yung application na gagamitin para sa authenticator, i-follow nyo na lang po yung recommended na authenticator ni Facebook, which is yung Google Authenticator. Saka meron pang isa, maya ipakita ko sa inyo. Sa text message naman, syempre, yung number mo, pwede ka maka-add ng isa or dalawang number para at least every time na mag-login or merong mag-attempt na mag-login ng Facebook profile mo, automatic yan, magsisend ng code. So, kung merong hacker, no, hindi yan makapasok or makalagin ng Facebook mo kasi meron pang code na need i-input, no. So, tsaka dito naman sa additional methods, mamaya i-check natin kung ano po yung mga available, no. Tsaka meron din add a backup method. So, yung security case, mga guys, is last option na yan or parang last resort na. Kung hindi ka makalagin sa authentication app kasi nagka-problema or hindi ka maka-receive ng message, text kasi nawala yung mobile mo, no, na naiwan or na snatch yung cellphone mo. Kasi dyan lahat naka-set up yung authenticator, pati text messaging, at saka yung security key mo, yung pinakalas yung code. Dapat i-save mo yan or i-keep mo yan sa Gmail account mo. Okay? Or sa ibang mga platform na application na alam mong secure. Or pwede mo siya isulat at ilagay mo dyan sa bahay nyo. At ilagay mo sa cabinet mo or sa safety cabinet or kahit saan basta sa bahay mo lang, ilagay mo lang. Okay? Yung mga codes. Kasi yan po yung last option mo na pwede mo magamit para at least ma-recover yung profile mo. Okay, start na tayo dito sa authentication app. So, actually guys, mas recommended ko as much as possible, i-activate mo na lang lahat. Okay? Gamitin mo na lang lahat yung mga option dito para mas ma-secure yung profile mo or yung FB account. Okay, dito tayo sa authentication app. Okay. So, dito mga guys, no. Meron tayong may authenticator dito, no, na naka-set up na. So, pwede ko muna i-remove. Okay? Para at least may ipakita ko sa inyo kung paano natin i-set up. Yun. Okay? So, nawala yung authenticator app, no? Yung setup niya. So, dito, how you get login sa taas, kasi hindi natin na-remove yung text messaging. No, dalawang option na lang yung meron dyan sa taas. Okay? Tapos dito sa baba,
available na yung authentication app. So, turuan ko kayo kung paano yan ma-set up kasi na-remove natin kanina. So, i-click natin yung authentication app. We'll recommend an app to download. If you don't have one, it will generate a code you'll enter when you log in. Kita nyo guys. So, okay, no? Start na tayo guys mag-configure ng authentication app. Okay? Click natin yung authentication. Ito guys. Click lang natin yan. Wait. Okay. So, dito guys, no? Makikita nyo, mayroong instruction, ha? Download. First step, download an authentication app. We recommend downloading Duo Mobile or Google Authenticator. Yung Duo, yan po yung sinasabi ko kanina. Meron pang isang application na nire-recommend ni Facebook, yung Duo Mobile. But yung ginamit natin guys is, or guys, mga guys, no, Google Authenticator. Kasi alam nyo naman na yung Google is proven and tested na yan. Yan naman talaga palagi na yung ginagamit natin sa mga Gmail natin, di ba? So, Google Authenticator yung ginamit natin. So, dalawa, or second step, scan this barcode or QR code or copy the key to proceed the registration. Okay, dito na tayo, no? Tapos sa baba, meron dyan na copy and enter 6-digit code after the barcode QR code is scanned or the key is entered. Your authentication app will generate a 6-digit code, copy the code, and then come back to Facebook to enter. Kita nyo yan guys. So, every time na mag-login kayo sa Facebook nyo, sa device, okay, kailangan nyo i-enter yung code, no? Na ma-generate dun sa Google Authenticator. Yung Google Authenticator naman, yung code is nagre-refresh yan every 60 seconds ata or 1 minute. So, yun lang, or maybe 20 kasi walang makikita na seconds, no, or numbers. Basta parang bilog lang na parang nauubos, okay? Cycle lang siya. So, kita natin. Let's start, no, or let's proceed sa second steps. No? So, yung next na gagawin natin is mag-install na tayo ng Google Authenticator. So, paano ba natin i-install? Punta tayo sa Play Store. Okay? Tsaka, i-type lang natin yung Google Authenticator. So, yan po yung Google Authenticator, ha? So, click lang natin yung install. Okay. So, yan na mga guys. Na-installed na. Tsaka, i-click na natin yung open. Yan. So, yan po yung first na interface na makikita nyo once na ma-open nyo na yung Google Authenticator. Click lang yung Get Started. At saka, make sure lang na meron kayong Gmail account na naka-configure na sa mobile nyo. Siyempre, yung mga mobile naman natin is meron na yung Gmail, no? Siyempre, hindi tayo makapag-download ng mga application dyan sa Play Store kung walang Gmail. Tsaka, recommended na talaga yan na merong Gmail. So, select nyo lang yung Gmail account nyo na active dyan sa mga mobile nyo. Continue nyo lang. Tsaka next. So, dito na guys. No? Dito na mga idol. Mga guys. Add a code. Okay? So, punta lang tayo dun sa Facebook natin kanina. Naglo-loading na yung mobile ko guys kasi matagal na to. Parang naghahanap na. Okay? Click lang yung copy key. Okay? Yan. Copy key. Okay? Copy na yan. Tapos, adjust muna natin yung cellphone. Punta tayo dun sa Authenticator. Click natin yung add a code. At saka, pwede naman tayo makapag-scan a QR code or enter a setup key. Diba, nakopy na natin yon. So, lagay nyo lang yung pangalan mo dyan. Okay? Sample Dick Studio. Tsaka yung key na. Okay? Long press mo lang dyan. Tsaka click yung paste. Tapos dyan sa type of key. Type of key. Yung gagamitin lang natin dito is time-based or counter-based. Pero time-based lang yung gagamitin natin. Click na lang po yung add. Yun. So, makikita nyo yan guys. Nakasave na. At saka, yan lang po yung makikita nyo dyan sa Google Authenticator is yung code. So, every time na
gagamit kayo ng mga code. So i-make sure nyo lang na within the time frame Kasi kita nyo yan yung kulay blue. Kulay blue na yan. So nagre-refresh yan every I think 30 seconds lang ata yan. No? Parang madali lang. So yun lang po mga guys, yung gagawin nyo. So yung next na gagawin dito is kung meron kayong code dito, i-log in nyo lang doon sa Facebook account nyo. So dito naman sa Facebook natin, kasi nga na-set up na natin yung Google Authenticator, parang na-bind na or na-connect na sila yung Facebook mo at saka yung Google Authenticator. I-click na natin yung next. Pag-click ng next, syempre testing pa lang to, nag-register pa tayo. Naghahanap siya ng 6-digit code. So saan ba yan kukunin? Doon na sa Google Authenticator. Okay. Back tayo sa Google Authenticator. So antayin na lang natin yung maubos yung kulay blue. Next tayo. Okay. 026039. Okay. 026039. Click next. Yun. Okay. So that's it. All done. Okay. Click mo lang yung done. Tapos yun na. Yun na mga guys. Na-configure na natin yung authentication app. Mas maigi yan gamitin mga idol. Kasi nga yung authentication app is third-party application na kailangan pa kailangan pa kunin yung code, no, para makapag-login ka dun sa Facebook mo, dun sa personal mobile mo. So kung mayroong hacker, syempre yung Google Authenticator mo naka-install dyan sa mobile mo. So hindi niya talaga yan makukuha. Okay? So yung next dito na tuturo ko sa inyo na secondary security, no, for Facebook, itong text message. Okay? So click lang natin yung text message. Pag click ng text message, kukuha na mag-input ka ulit ng password mo, yung personal password mo sa Facebook. Kasi bine-verify ni Facebook na kung ikaw ba yan. Okay? So yun mga guys, kita nyo yan. Meron na tayong na-set up na number, no? Kung meron kayong 3 number, 2 number, kahit isa pa yan, pwede nyo i-add. Kahit 2, pwede ka makapag-additional. Or 3 ba yan? Pwede. So, pwede ka din makapag-change number. Okay, i-input mo lang, tsaka i-follow mo na lang yung mga steps kasi madali naman yan. Basta number lang yung i-input mo. So, dito mga guys, kasi naka-activate na siya kanina, no? Naka-on na yung text message security. Pwede din natin to i-remove, no? Para at least makita talaga ninyo kung paano siya i-set up. Yun. So, yung sa taas, meron lang tayong 2 dyan, authentication app at saka additional methods. At saka yung text message na pumunta na sa ilalim. So, i-configure na natin yung text message mga guys para at least talagang makita ninyo kung paano siya i-configure. Okay? Para lang to sa mga baguhan or mga wala pang idea about sa secondary level or secondary security level ng Facebook. Okay? So, click lang natin yung text message. Pag-click ng text message, merong nalabas dyan na yung number mo na na-register mo na, yung ginagamit mo dyan sa Facebook. At saka pwede ka na rin makapag-add ng number. Okay? So, sa ngayon guys, kasi demo pa tayo, hindi na ako mag-add ng phone number. Pero, pwede talaga yan. So, iselect ko na lang yung number na naka-registered na. So, paano ba yan? Yung number na yan na na-select mo is, yan po yung gagamitin ni Facebook na every time na mag-login ka sa Facebook, no, gamit yung mobile mo, magte-text yan ng code doon sa cellphone number mo. Okay? Kuha lang mga guys. So, kung meron namang hacker na mag-access ng Facebook mo doon sa ibang device, laptop ba yan or desktop, kasi nga meron kang secondary security, magsisend yan ng code sa mobile mo. So, alam mo na, or kung alam mo na merong nag-a-attempt na mag-login sa Facebook mo at alam mo naman na hindi ikaw yung nag-login at alam mo naman na hindi ka nag-login, no? Siyempre, identify mo naman yan na merong anonymous activity na nangyayari. Okay? So, click ko na lang yung next. Pag-click yan ng next, magsisend yan ng code para verify na legit talaga yung number mo.
So, yan. Hintayin na lang natin yung code. Yan. Text na. So, 900480. Type lang natin 900480. Yun. Next lang. Okay. Yan lang kadali mga guys mag-set up ng text message two-factor authentication. Click lang natin yung done. After yan, nasa taas na lahat. Okay, authentication app at saka text message. Okay? So pangatlo, mga guys, okay na tayo sa authentication app, text message, punta na tayo sa additional methods. So nandito na mga guys yung parang yung 6 na code, no, na kailangan mong i-keep or i-secure para sa last option or last resort. Para kung nawala yung mobile mo kasi nga nakasalpak yung number mo, yung SIM card mo, tapos hindi ka na makakuha ng code at saka yung authentication app mo hindi ka na makakuha kasi nga nawala yung cellphone mo. So ito na po yung last option. Click natin yung additional methods. Pag-click natin ng additional methods, meron dyan makikita na recovery codes. Recovery codes. Click mo lang yung recovery codes. Yun. Pag-click mo ng recovery codes, wala na siyang configuration dito mga guys. Numbers lang siya. Nasa 5 set. Pwede kang maka-create ng new codes, no? Pwede kang maka-create ng new codes. At saka yun, isulat mo, secure mo, i-keep mo sa bahay nyo para at least syempre ikaw lang nakakaalam. Kung hindi mo naman pag-isulat, pwede mo ilagay dyan sa Gmail account mo at saka sa ibang mga legit na application na parang mga na pwede ka makapag-save, no, ng mga credential. Okay? Yun lang. Pwede mo naman siya ma-turn off, pwede mo na siya ma-turn on. Okay? Pwede lang. So yung sa atin naman is turn on natin para at least meron tayong backup key. Yan na po yung pinaka last option. You can use each recovery code one time. Okay? One time lang yan po mga guys. Save your recovery codes in a safe place. Without this, you may not be able to log into your account if you lose access to your phone or can't log in using your security method. Yung mga security method, yung mga authenticator app, tsaka yung text message. Okay? Kuha na mga guys. So, X na natin. Pag X natin, save mo na, na-screenshot mo na, nasulat mo na yung mga code, i-back mo na yan. That's it. Okay? Secure na po yung Facebook main profile mo. At saka ma-secure na rin yung mga pages. Okay? Kasi nga, yung mga pages is nakakonect lang naman yan sa main profile. Kasi nga, yung gumawa ng page, yung main profile. Nakakonect lang, nakabind. Okay? So, dito naman, ipakita ko lang sa inyo yung security keys. Yung security keys, kung i-click natin yan, is, meron kang register security key. So, pwede kang makaregister. Kaso nga, meron ng USB security, use a different phone or tablet. So, parang marami pa, no? This device. So, okay naman yan. Gamitin nyo to na secondary option para sa secondary level na security. Pwede lang din. So, maybe sa sunod na lang na video, no? Kasi nga, i-explore pa natin. So, yung na-recommend ko na kanina ng mga secondary level na security, actually, okay na yan. Goods na yan. Authentication app, text message, at saka recovery code. Okay? Okay na ba mga idol, mga guys? So, yung susunod natin na ipapakita is paano siya mag-work, no? Kasi nga, na-set up na natin yung text message at saka authenticator. So, yung next na gagawin natin dito, mga guys, is i-log out natin yung Facebook account natin. Okay? Yun, log out natin. Para at least makita nyo talaga kung mag-work siya. So, paano ba mag-log out? Siyempre, punta na tayo sa ilalim, click yung log out. Yan po yung kanina, no pala, no. Once na makapag one time login na kayo dito sa personal phone nyo, meron kayong i-check talaga na parang ma-save. Parang i-remember niya na yung phone mo is legit at saka sa next na login mo, hindi na maghahanap ng code or text message or mag-input ka ulit ng code. Kung example, kung mag-login ka naman sa ibang device, syempre, mag-a-ask na din ng another code or text message. Kasi nga, bagong device na. Hindi na siya trusted. Okay? Trusted pala yung word na hinahanap ko kanina.
Okay, so not now. Click lang natin not now, log out. Trusted device pala mga guys. Trusted issue tayo dito. Yun. So, i-remove talaga natin. Mga guys, click natin yung three dots sa taas. Yan. Kita nyo yung three dots. Remove profile. Tapos, remove natin yung sa akin. Remove. Yung mga guys, no, na-remove na natin yung profile natin dito sa cellphone. So, yung next na gagawin natin, i-click natin yung login into another account. Okay? So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya mag-work yung authentication app at saka yung text messaging. Yan. So, input na natin yung mobile number natin or email, yung ginagamit natin na username. Kasi ngayon, yung iba, no, ginagamit is number na lang. Kasi huwag tayo mag-asa mga guys sa number. Kasi yung minsan yung cellphone natin mawawala tapos nag-i-expire yung mga SIM card. Tapos minsan nag-change tayo ng number. Kasi nga meron tayong utang na hindi nabayaran. Okay. Yun. Nakapag-joke tayo dun After na ma-input yung mga password nyo, login nyo lang. Okay? So, yung next dito guys, ipakita ko sa inyo na meron na siyang approval na tinatawag. Okay? Check your notification on another device. We sent a notification there are Samsung Galaxy A31 and Windows PC. So, makita nyo merong Samsung Galaxy A31 PC. Yan po yung mga device ko na naka-trusted na. Check your Facebook notification. There are an approved login to continue. Okay, so, kanina is may na-receive tayo na notification, no? Na pumunta siya sa message. Okay? So, sa message yan. Yan po yung pinaka-last, yung 10:13 PM. Yan po yung text, no? Yan po yung sample ng authenticator sa text messaging. Tapos, dito mga guys, ipakita ko sa inyo, try another way ha. So, kung hindi nyo man ma-receive yung text message, kasi nga, meron tayong option na authentication access or app. Try tayo. Kasi minsan, merong issue minsan na parang walang signal, okay? Kasi nga, alam naman natin yung text message is sa signal nakadepende. Try another way lang. So, dito sa try another way, meron tayong option dito, authentication app, text message, or backup code. Diba kanina mga guys, kita nyo naman kanina na meron tayong mga steps na ginawa. Yung authentication app, text message, at saka backup code. Sa ngayon, no, kung yung previous na mga practice nyo, kasi nga, after na mag-login lang ng password is, diretso na kaagad sa profile nyo, makalagin na kaagad. Tapos ito is meron na siyang mga secondary level security. So mas maganda talaga guys na i-activate nyo to. Okay? Recommended talaga na sa mga bagong user doon sa mga users na merong mga pages no na mga parang malalaki na yung mga followers nila at saka yung mga na meron na silang mga sahod no. Nakakuha na sila ng mga sahod sa mga pages nila. So kailangan niyo yang i-secure mga guys. Para at least hindi masayang lahat ng mga effort natin, yung pinapagura natin, yung SIM nito sa kaibigan natin, no? Na nawala yung Facebook niya, no? Na-delete na lang, ni idol. Okay? Kasi nga yung hacker nakapasok talaga, so mahirap kapag ganyan, no? Kung meron minsan no, kaunti lang atin alam dun sa mga ganito no na parang merong mga tao talaga na masama na ina-hack talaga yung mga pages no yung doon sa mga malalaking content creator, di ba? Marami ng mga content creator na na-hack. Okay? So, ngayon mga guys, syempre hindi lang naman ito sa mga pages lang na kumikita ka. Syempre, secure na din dun sa mga Facebook account nyo. Kasi nga yung Facebook nandiyan na lahat ng mga memories. So, paano na lang yan kung mawala, hindi nyo na ma-access. So, sayang lahat ng mga photos, videos, mga memories natin dyan. Kailangan talaga natin ito i-secure. So, yung next na step natin, malapit na tayo matapos mga guys. Maraming salamat kung nakapunta ka sa video na to. So, maraming salamat sa iyo guys. Kasi nga, isa ka sa mga taong tumulong no, na ma-increase yung video minutes ko. Okay? So, kasi meron tayong ina-achieve. Okay mga guys?
Maraming salamat. So, dito meron kayong option, notification app, text message, backup code. So, yung first natin na gagawin is, or yung gagamitin is yung notification app. Click mo lang yan. Continue. So, yun. Lagay mo lang yung authentication app. Yan. Diba kanina, mayroon ako na-mention na trust this device and skip this step from now on. So, baka nalilito kayo, meron kayong mga question sa inyong isipan na paano na lang every time kami mag-login, mag-i-input kami ng code. So, ito po yung sagot dyan. Pwede nyo po i-uncheck or pwede nyo i-check. Trust this device and skip this step from now on. So, kung nakapag-login na kayo dito sa trusted device mo, i-check mo na. Okay? So, kung hindi naman siya trusted na device, kung nanghiram ka lang sa mga kaibigan mo, kasi nga wala kang cellphone or yung cellphone mo naiwan, nanghiram ka sa ibang kaibigan mo, sa ibang tao, tapos mag-login ka. So, trust this device lang. I-uncheck, wag mong i-check. I-uncheck mo lang. Okay? So, sa ngayon, kasi nga nagdi-demo tayo, i-uncheck natin, no? Para at least try din natin yung other option na yung text message. Para mapakita ko sa inyo, okay na? Proper talaga yung demo natin. So, dito, code. Code yung hinahanap niya. Punta tayo sa Google Authenticator. Yan, makita nyo. 406191. Bilisan na natin. 406191. Yan, continue lang. Okay? Kasi nga yung code is nagre-refresh yun. Every 30 seconds ata. Yun lang. Pasok na. Okay? Mga guys. So next. Lagap natin. Para clear yung demo natin sa inyo mga guys. No, not now lang. Log out. Try natin yung other way. Text message. Tapos, remove natin ulit. Kailangan ko talaga step by step talaga natin to or ipakita talaga natin kung legit ba yung tinuturo ko dito. Okay. Ulit. Okay. So, yun mga guys, no? Naghanap ulit ng approval kasi nga hindi natin yun na-check yung trusted device. So, click natin yung try another way. Check natin yung text message. Okay? Text message. Continue. Yun. Code, another code. Tapos, trust this device na unskip or step from now on. So, yan, check natin ulit para at least, yan. Kita nyo, nag-text na. 9-1, click lang natin yung copy. Paste na lang natin dito. Yan po. Yun lang kadali yung text message na approval. Continue. Yun. Okay. So, yung pinaka-last option natin dito na ipapakita yung backup, yung code, yung coding na. Okay, lagan natin, bilisan na natin. Parang isang movie na tayo mga guys kasi taas-taas na yung time natin na na-consume. Sige lang, at least makakakuha talaga kayo ng idea dito mga guys. Remove natin ulit. No? First time tayo mag-create ng tutorial with camera and then kasi nga parang naawa ako doon sa kaibigan natin doon sa isang vlogger na nawala yung account niya kasi nga is mahirap talaga yan, no? Napakasakit yan, no? Isipin na lahat ng pinaghirapan mo is mawala lang sa isang iglap. Okay, login natin ulit. Doon sa mga kaibigan nating hacker dyan, kung makita mo yung video na to, sana wag mo naman i-try na i-hack yung account ko. Maraming salamat. Okay. So, next na option na ipapakita ko sa inyo, yung try another way, is yung backup code. Siyempre, simple lang yung backup code. Click mo lang yung backup code at saka continue. Yun lang. Diba? 5 yun. 5 sets. So, once na magamit mo na yung isa, is wala na yun. At saka, yung next naman, at saka, siyempre, matagal man naman yan magagamit, no? Kung wala ka na talagang option. Ilagay mo lang yung code. Sample 2561143. Yan lang. Okay, so yun lang mga guys. Yun lang po yung pwede natin maituro sa ngayong araw na to, ngayong video. So sa susunod,
tuturo ko sa inyo kung yung pinaka-last yung last na option na secondary level yung kanina. Yung backup code na mayroong flash drive na or other device na. So, hopefully, makakait tayo ng video na bago as much as possible. Okay? So, sa hindi pa pala nakasubscribe or naka-follow or naka-like sa ating page, please like. Tapos, mga guys, kung gusto nyo ma-secure yung mga kaibigan nyo or mga even family members nyo na gumagamit ng Facebook, please try to share this video. Okay? Para at least makatulong din kayo at saka ma-secure yung mga accounts. Kasi nga, minsan, napakalaking problema yan kung yung account mo is na open or na-access ng ibang mga anonymous na users or mga hackers at saka gagamitin sa mga like yung mga posting na parang sisiraan ka. Okay? Yan yung pinakamahirap. Okay, guys? So, yun lang. Yung mga pages natin, i-secure natin sa lahat ng mga small content creator dito sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming salamat. Thank you for watching. This is DC Studio signing off.